Isang Batanggenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto, pag-usapan po natin, etong nakita muna nating balita na kung saan mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo noong nakaraang araw, wala nang maiba to kay First Lady Liza Marcos. Kaya anong gagawin nila? Babatuhin nila mga kababayan si First Lady Liza Marcos ng may kabit, may lalaki mga kababayan, at ang idinidikit po na pangalan dito kay First Lady Liza Marcos mga kababayan ay eto pong si Katunying. Dahil alam naman po natin na nagkaroon po ng panayam etong si Katunying dito kay First Lady Liza Marcos. At dahil dyan mga kababayan, naglabas etong si Maharlika ng voice record po ata na kung saan nag-I love you daw po etong si First Lady dito kay Katunying. At yung pag-I love you na yun mga kababayan, binigyan po nila ng kulay. Matatawa ka na lang talaga sa lahat ng ibinabato ni Maharlika. Pero hindi lang yan mga kababayan, nung in-interview ni Maharlika, etong si Glenchong napahiya po siya. Kumbaga, ang naglalaglag na doon sa mga ka-fake news ni Maharlika, hindi na po si Maharlika or hindi na yung kanyang sarili, kung hindi yung kanyang mga kasamahan na ipinagtatanggol na abogado. So eto mga kababayan, pakinggan po natin etong mga clip na nakita po natin na kung saan mga kababayan, kung gaano kadumi. Dito nyo makikita kung gaano kadumi mag-isip etong si Maharlika. Dito nyo rin makikita yung isang vlogger na may mababaw na utak at pag-iisip. Ano po? So ngayon, pakinggan po natin. Pero lingid sa kalaman ng taong bayan, sila pong dalawa ay nag-I love you-han. Nag-I love you. Ang tinutukoy niya dito si First Lady Liza Marcos at saka po si Katunying. Mga kababayan niya nag-I love you-han daw kuno. Anyway, pagpatuloy pa natin. Okay, bye-bye. Love you. I love you. So ano sa tingin nyo? 1 week later. So what is your thought? Ang First Lady ay nakikipag, may ganyan. Tamo ha, pakinggan nyo yung interview niya kay Glenchong. Ano po kay Barbie mga kababayan. Pakinggan nyo yung sasabihin ni Glenchong. Kasi minsan mga kababayan ito, and to be honest, may mga supporter ako na nakakausap, lalo na yung mga nanay, at nag-I love you ako sa kanila mga kababayan. Bakit? Kasi unang-una, yung araw-araw nilang panonood sa aking live stream, sa aking mga vlog, isang pagtanaw po ng utang na loob yon. At syempre, bilang mabait tayo mga kababayan, kailangan nating pahalagahan yung mga supporter na tumatangkilik ng ating programa araw-araw mga kababayan. So dahil dyan, pagka nakakausap ko sila, hindi ko may iwasan na mag-I love you po sa kanila. Lalo na at kayo na mga nanonood mga kababayan, yung pinagkukunan ko ng utang na loob. Ano po? So ngayon mga kababayan, ang kay Maharlika pala, ang kahulugan pala ng pakikipag-I love you sa isang tao na kalapit mo mga kababayan ay isang paraan na pala ng pagtataksil. Ngayon, eto ipagpatuloy pa natin. Pakinggan niyo yung sasabihin ni Glenchong. Gandang klaseng audio. Anong pwede mong i-share sa ating mga kababayan? Kasi ako, tapos na ako mag-share ng thoughts ko. Actually, mga kababayan, Ate Claire, Lisa is fond of saying that. Yung love you, pag may hinihingi siya sa'yo, o naglalambing siya sa'yo, meron yan, ganyan. Yeah. Kita niya mga kababayan napakaliwanag ng sinabi ni Atty. Glenchong. Kapag ang isang tao naglalambing or may hinihingi sa iyo mga kababayan, or di kaya naman mga kababayan, nagustuhan yung gawa mo, natural magpapasalamat yan sa iyo. At kalakip ng pasasalamat, since natuwa yung isang tao, makakapagsabi yan ng I love you mga kababayan. Hindi lang naman kasi, porket nagsabi ka ng I love you, katangahan na agad yung ibig sabihin nun. Pagluluko na agad, pagtataksil na agad mga kababayan. Pag nagsabi ka ng I love you sa isang tao, ang kahulugan yan is paraan ng pasasalamat or di kaya naman mga kababayan, parang kapatid na yung turing mo doon. Di ba mga kababayan, kayo nga hindi nyo may iwasan na yung mga kamag-anak ninyo, lalo na kapag ka ikaw ay nakapag-open ng problema mo, hindi mo may iwasan na makapagsabi ka ng I love you, salamat. Kasi mga kababayan, yung pamamahagi ng pagmamahal sa ibang tao, talagang paraan po yan mga kababayan para maging maganda
yung tingin sa iyo ng ibang tao. Hindi lang yon mga kababayan, para makita ng ibang tao na pinapahalagahan mo yung ginagawa nila para sa'yo. So ngayon, ang kay Maharlika pala po, ang salita pala ng I love you is isang paraan ng pagtataksil pala mga kababayan. Pinapalabas niya dito na kabit ni First Lady Liza Marcos, etong si Katong Ying, at iniiputan ni First Lady Liza Marcos, etong si PBBM. Yan po yung pinapalabas ni Maharlika mga kababayan. Ganyan kasi kadumi mag-isip etong si Maharlika. Diba mga kababayan? So anyway, ipagpatuloy pa natin etong ating talakayan dito. Bibilisan na lang natin. So ngayon, eto pa mga kababayan. Kung matatandaan ninyo nung panahon ni Attorney Vic, sinasabi at pinagkakalat nitong si Maharlika, kaya daw nasipa sa Malacanang etong si Attorney Vic mga kababayan, ay dahil daw po tinanggal or pinag-inita ni First Lady Liza Marcos. So ngayon pakinggan nyo to mga kababayan. Lingid sa inyong kaalaman, nung tinrabaho ni Lisa Tanas na tanggalin si Attorney Vic Rodriguez, tanggalin sa pwesto, gawa ng kwento, di ba? Na kasi si Attorney Vic ay may mga anomalya, may graft and corruption, pero hanggang ngayon ay wala naman silang ginawang kaso. Kahit naman ang tanim kaso, hindi nila ginawa. Kung subukan, masisira ang buhay mo. Di ba mga kababayan, sabi niya, etong si Attorney Vic pinag-inita ni First Lady Liza Marcos. Pinlano mga kababayan yung pagkakasipa kay Attorney Vic Rodriguez, kaya po nawala sa gabinete sa administrasyong Marcos. So ngayon mga kababayan, pakinggan nyo yung panayam ni Banat Bay kay Attorney Vic kung tinanggal ba talaga siya. Will you please repeat it? Pinagtripan niya si Attorney Vic Rodriguez ay nagsumbong. So ngayon, kung titingnan ninyo sinabi niya pinagtripan. Pagpatuloy pa natin. Kaagad siya, nag-send kaagad siya ng message kay Taberna na ibokelya na sa buong mundo na nagwagi siya sa kanyang pagtanggal dito kay Attorney Vic Rodriguez. A few moments later. Sabi, kaya daw kayo inalis o tinanggal ay dahil ayaw niyong ibahagi yung ibang mga projects. Okay, na parang sinusolo nyo lang daw kaya kayo tinanggal kasi gusto nilang coordinated ang lahat ng project o yung corruption under the administration of Marcos. Can you answer kung totoo ba to? Unang-una, again, hindi nga ako sumasagot noon. Ngayon na lang tayo nagbibigay ng payag at hindi mo talaga may... Eto, pakinggan nyo to mga kababayan kasi si Banat Bay at si Maharlika na yung nagtitirahan dito. Mga kababayan, kumbaga, yung sinasabi ni Maharlika, binabara na ni Banat Bay sa pamamagitan ng ini-interview ni Banat Bay yung mga ikinikwento ni Maharlika at dito nyo makikita kung gaano kasinungaling si Maharlika. Iwasan lalabas yung mga ganyan tanong Unang-una, hindi ako tinanggal. Hindi ako tinanggal. Kita nyo, napakaliwanag niyan. Anong sabi? Anong sabi ni Attorney Vic Rodriguez? Unang-una, hindi siya tinanggal. Hindi siya tinanggal kasi nag-resign po siya. Hindi siya tinanggal. So ngayon kung makikita ninyo, sinasabi ni Maharlika, tinanggal daw, pinagtripan ni First Lady Liza Marcos etong si Attorney Vic Rodriguez. Pero mga kababayan, maliwanag naman dyan, mismong nanggaling sa bibig nung sinasabi ni Maharlika na pinagtripan na hindi siya tinanggal. Siya ang kusang nag-resign mga kababayan, kusang umalis. Ibig sabihin, lahat ng ipinipid, lahat ng ipinapakain ni Maharlika sa utak ng mga supporter niya, puro ka fake newsan. Diba mga kababayan, biruin nyo nakakaawa yung 10,000, 5,000, 3,000, 7,000 na nanonood sa kanyang live araw-araw. Ano po na kung saan ang ipinapakain ni Maharlika sa utak ng mga nanonood na yon, puro ka fake newsan mga kababayan. Maliwanag naman po yung sinasabi dyan, hindi tinanggal si Attorney Vic, nag-resign po siya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. What? Ako nag-resign at para sa kaalaman ng alam nito ni Pangulong Marcos, hindi pa kami nanunumpa. So, nagsabi na ako Ako nag-resign. Di ba napakaliwanag? Sunog na naman yung mga nagpapakalat laban po kay First Lady at saka dito kay PBBM. Hindi pa daw nanunumpa si Attorney Vic Rodriguez, nagsabi na po siya, mga kababayan, na siya po ang magre-resign.
Ano po sabi dito? Bugok, mahal ang bilihin, hindi ka pa nakakaintindi. Eh di maghanap ka ng presidenteng napamura yung bilihin, bugok ka din. Diba? Kita niyo mga kababayan, no? Napakaliwanag naman. Nung sinasabi dito, si Attorney Vic yung nag-resign. Ano po, maliwanag po yan, hindi po siya pinagtripan, hindi po siya tinanggal ni First Lady Liza Marcos mga kababayan. So ikinaklaro lamang po natin yung mga maling ipinapakalat nitong si Maharlika. Ano po, so ngayon punta pa tayo dito mga kababayan. Sa isa pang nakita natin, ito po ha, galing po ito kay Papa Trix. Ano po, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at nakakapag-follow, kay Papa Trix, follow nyo po siya sa kanyang YouTube channel. Ano po, so ngayon, kung makikita nyo mga kababayan at saka sa kanyang TikTok account, so kung makikita nyo, eto daw, si PPBM daw po ang lumapit kay Maharlika. Ano po, para daw po interviewin ni Maharlika, etong si PBBM. So ngayon, pakinggan din natin kung paano ilaglag at sunugin ni Maharlika yung kanyang sarili. Mga kababayan, eto, hindi pa ito yung main topic natin ha, na andi dito pa lamang po tayo sa unang yugto ng ating talakayan. So ngayon, i-play na po natin. Eh, ikaw tangina ka, ilang beses ka nagpa-interview sa akin, Marcos Jr. Ni piso ba siningil kita? Yung anak mong, Tiburcia, na si Sandro Marcos, nagpa-interview kayo sa akin. Siningil ko ba kayo? At sinabi... Yon, okay, tanyo ha, sinusumbatan na nila si PBBM at saka si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, na lumapit daw kay Maharlika at pinipilit daw na interviewin ni Maharlika itong si PBBM at saka daw po itong si Sandro. Pero pakinggan nyo mga kababayan kung paano niya ilaglag yung kanyang sarili. Sinabi niyo ba sa akin na, Maharlika, huwag niyo na ako interviewin kasi Amerikana ka. Hindi ka pwede makialam. Nung pinakinabangan niyo, mga kababayan, pinakinabangan niyo, ang bunganga ko. 1 week later. Sinabi ko sa kanya nun, sabi ko... Eto, pakinggan nyo ito mga kababayan ha. Tingnan nyo kung paano niya sunugin yung kanyang sarili. Sabi ko, madam, mag-interview tayo, chika-chika, ganun-ganon. Ay, naku, sabi niya, Maharlika, si Bong na lang, dun. Sabi niya, siya na lang interviewin mo. Kita niyo mga kababayan ha, sinasabi ni Maharlika naman dito, pinilit siya ni PBBM at saka ni Sandro Marcos na interviewin yung dalawa. Mga kababayan, at hindi naman daw niya hiningan ng pera or hindi siya binayaran, mga kababayan, parang ganon. Pero, dun sa pangalawang video niya, siya pala ang nagpupumilit, mga kababayan. Nagpunta pa nga siguro ito kay First Lady Liza Marcos dun sa bahay mismo ni na PBBM kasi naikwento naman po yan ni First Lady nung ini-interview siya nitong si Katunying. Mga kababayan, so ngayon, si Maharlika, doon sa pangalawang yugtuhan ng kanyang video, siya mismo ang nakikiusap kay First Lady, mga kababayan, na interviewin niya si First Lady. Kaso anong sabi ni First Lady? Wag ako, si Bong na lang. Di ba napakaliwanag, mga kababayan? Sila ang naghahabol na ma-interview yung First Family. Sila ang naghahabol na ma-interview, mga kababayan, si PBBM at saka po itong sina First Lady at saka itong sina Sandro. Siyempre nga naman, pagka naipakita mo sa publiko na ini-interview mo, etong First Family, napakaganda ng tingin sa'yo. At bilang isang vlogger, isang malaking karangalan po yun, mga kababayan. So eto, tingnan nyo mabuti kung paano gawing tanga ni Maharlika yung kanyang mga taga-suporta at yung ibang tao. Napakaliwanag naman. Yan, patikim pa lang yan ha, kung sa handaan, appetizer pa lang yan, mga kababayan. Ano po, so ngayon, tingnan nyo, sinabi ko nung nakaraan sa inyo, wala nang maibato yung mga yan kay First Lady. Kaya anong ibabato? Magugulat na lang tayo isang araw, aakusahan na si First Lady na may lalaki, mga kababayan. At eto na nga, diba, dun lang sa salitang I love you, nakakarampot na audio na wala namang pinag-usapang nakakaiba, mga kababayan. Binigyan agad ng meaning ni Maharlika or kahulugan na mali. Diba ganyan ba yung isang tinitingalan yung vlogger? Bobo mag-isip, malabnaw ang utak, simpleng I love you, ilalapit sa pagtataksil, mga kababayan. Diba? So ngayon, punta naman po tayo sa main topic po natin. Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. Ano po sa kasinungalingan ni Maharlika na puro paninira sa First Family dito kay PBBM at saka kay First Lady Liza Marcos. Ano po, so ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito po sa main topic po natin. Ito yung maliwanag ngayon sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan, na ito pong ayon daw po dito sa isang profesor, mga kababayan, ng UP Diliman Political Science, humihina na daw po. Unti-unti nang humihina ang suporta sa mga Duterte ng taong bayan.
Ano po, base po yan sa isang profesor na taga UP Diliman. Mga kababayan, kasi sabi po dito, wait, tanggalin ko lang yung ating comment section. Yan. Sabi po dito, eto ha, unti-unti na raw humihina ang political support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng mga isyo sa loob ng unity team. Ayon kay Prof. Jen Incenas Franco, paliwanag ni Franco normal itong trend sa mga umalis ng opisina. Sa totoo lang, kung makikita ninyo, sinasabi dito na yung support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng sambayan ng Pilipino unti-unti nang humihina. Ibig sabihin mga kababayan, di ba sinasabi ng mga vlogger ni Digong na malakas daw etong si Digong sa sambayan ng Pilipino. Pero mga kababayan, ngayon nung nakikita natin yung tunay na kulay nila, unti-unti na pong bumababa. At yung mga dating DDS supporter, lumilipat na po sa administrasyon mga kababayan. Kung mapapansin nyo nga po, tingnan nyo mabuti. Yung suporta ng taong bayan kay Digong, kung makikita nyo dati, sinasabi nung iba, wag papasukin ng ICC. Pero ngayon mga kababayan, ang isinisigaw na ng sambayan ng Pilipino, papasukin na ang ICC para mapagbayad etong si Digong sa kanyang kapalpakan nung panahon na siya pa yung presidente. Mga kababayan, so ito pakinggan po natin etong balita galing sa 1PH. Let us see whether he remains to be popular, no? Kasi yun eh. Pero in terms of political support, medyo humuhupa. Wala na di ba? Kasi talaga makikita mo naman yung mga dating kaalyado niya, binibitawan na siya, which is not surprising. Di ba? Yeah. Pero as to whether Sara will run, parang I don't think that should even be asked. Kasi alam mo, bakit ka nag-vice president? Yeah. Kung wala ka namang balak maging presidente. Kaya nga, kahit sabihin ni BP Inday Sara Duterte na hindi siya tatakbong presidente, napakalabo niyan mga kababayan. Kasi kaya nag-vice presidente yan, gusto niyang maging pangulo ng bansa. Tandaan niyo po yan. Eto tingnan niyo mabuti. Sinasabi ni BP Inday Sara Duterte, wala siyang balak tumakbong presidente. Pero sa likod nun mga kababayan, since malayo pa ang 2028, tingnan niyo naman yung ginagawa nila kay PBBM. Maaga pa lang, pinipilit na nilang hilahin pababa. Ano po, tingnan nyo mabuti, napakaaga pa lang, wala pang 2028. Political na agad yung pinag-uusapan. Kung sino na agad yung iuupo ni Roque sa posisyon ni PBBM kung sakaling mapababa nila sa pwesto si PBBM. Tingnan nyo mabuti napakaaga pa lang. Kung walang balak tumakbong presidente yan, at kung makikita nyo, bakit nag-vice presidente yan? At kahit tanungin nyo yan at hindi yung isasagot niyan, tatakbo pa rin po yan sa 2028 national election. Kaya nga kung hahamunin ako ng mga DDS supporter vlogger na hindi tatakbo yan sa 2028 election, payag ako sunugan ng channel. Tatakbong presidente yan mga kababayan, kahit sabihin yan na no comment siya pagka tinatanong about sa politika. Mga kababayan, maniwala kayo, tatakbong presidente yan. Dahil hindi magbibisi presidente yan kung walang balak mag-presidente yan. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Diba? Parang it's already... Kaya nga sabi dito ni Raquel Navales, dati sabi niya ayaw din niyang tumakbo sa vice president. Kita nyo, vice president na, yung mga kasama gumagawa pa ng paraan para maging presidente agad. 'Di ba? Kung walang balak talagang tumakbo yan, dapat hindi yan tumakbo ng vice president. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Given. At least in my own opinion, Yeah. So, ano na lang yan, pang kiniti na lang ng tao siguro. And of course, si Duterte naman, very usual sa kanya yung threat na, tatakbo ako, hindi tatakbo. Galing siya dyan sa kanyang laro. Pero, Prof, yung sinabi po ninyo na it's not surprising na hindi na ganun ka-popular si PRRD. Ano na siya, no? Ganyan talaga ang trend kapag umaalis na sa government. I mean, pagtapos na yung term. Yeah, because wala ka ng power, wala ka ng budget na kailangang pirmahan, wala ng eleksyon na kailangan mong mag-endorse para manalo yung isang tao. You know, it's downhill na yung kanyang popularity, of course, especially among politicians. Maaaring sa ibang tao, of course, meron pa, pero among politicians. Ano ang age? Yeah. Okay. It's also a factor. Yeah. Napakaliwanag naman mga kababayan, yung mga nagsasabi na malakas pa yung kapit ni Duterte, wala na. Mahina na mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, ano yung sinasabi ng mga vlogger?
mga taga-suporta ni Duterte, pag sila daw nagrally, mapapababa daw sa pwesto etong si PBBM. Kita nyo, ilang pagrarally na ba yung ginawa nila? Napababa nila sa pwesto si PBBM. Yun ngang isa nilang kasamahang congressman, mga kababayan, na nawagan na magbitaw ang Armed Forces of the Philippines dito kay PBBM. Pero anong nangyari, mga kababayan, sa huli? Diba? Parang basang sisew. Tingnan yung mabuti, mga kababayan. Sinasabi nila, pinagmamalaki nila, malakas pa ang kapit ng mga Duterte. Bakit kung malakas ang kapit ng mga Duterte, bakit nangingibabaw ngayon ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na magbitaw at mag-resign sa pwesto etong si BP Inday Sara Duterte? Alam nyo ba, mga kababayan, kung tutuusin, malakas pa nga naman ang kapit ni Sara Duterte at ng mga Duterte nung panahon na hindi pa pumupunta si Inday Sara Duterte sa rally ni Kibuloy, nung panahon, mga kababayan, na hindi pa siya puro no comment sa issue ng West Philippine Sea, at nung panahon, mga kababayan, na hindi pa pumuputok yung issue ng confidential fund na naubos lamang po ng 11 days at hindi alam ang dahilan kung saan inubos, mga kababayan. Di umano po ha. So dyan humina ang mga Duterte, mga kababayan, hanggang sa nasabayan pa ng may 51 billion, mga kababayan, na pera na sinasabing naubos daw po or di kaya naman naibulsa, di umano. Yan yung mga dahilan kung bakit humina ang mga Duterte, lalo na nung tinitira na nila ng tinitira si PBBM. Kasi alam naman po natin, kaya nagkaroon ng DDS ay dahil din sa mga Marcos loyalists. Ano po, tandaan po natin yan, nung tumakbo si dating Pangulong Duterte, wala siyang gaanong taga-suporta. Ang maraming taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, hinugot lang at nanggaling lang sa Marcos loyalists. Kaya yung mga nagsasabi dyan na mas malakas ang DDS kaysa dito sa Marcos loyalists, dyan po kayo nagkakamali. Kasi yung mga DDS ngayon, mga dating Marcos loyalists po yan. At pag nakita po niyan yung mga maling ginagawa ni Duterte, malaki ang posibilidad na bitawan po niyan si Duterte at bumalik sila kung saan sila nagmula. So kung makikita nyo, sinasabi nila, malakas si Duterte ngayon. Kung malakas si Duterte, bakit marami nagsasabi na pumasok ang ICC dito sa ating bansa? Bakit sinasabi ng sambayan ng Pilipino na papasukin na ni PBBM sa lalo't madaling panahon ng ICC dito po sa ating bansa kung talagang malakas etong si Duterte? Alam nyo, aminin man natin o hindi, masakit man yung katotohanan, wala ng power si Duterte. Hindi na po sila yung nakaposisyon ngayon. So anyway, mga kababayan, maliwanag naman po dito na ayon po dito sa 1PH, sabi ng isang profesor ng UP Diliman, humihina na etong political support ni Duterte. Ano po, maliwanag naman. Anyway, punta naman po tayo dito po sa next topic po natin na kung saan eto daw pong si dating Pangulong Duterte iginiit na hindi daw po sila oposisyon ng Marcos administration. Mga kababayan, kasi ang pagkakaalam ko, kapag kasi oposisyon yan, katulad yan, mga kababayan, ni Narisa Hontiveros, ni na Trillanes, mga kababayan, na kahit binabatikos po nila yung gobyerno, may maganda naman pong hangarin kahit papaano, mga kababayan. Pero itong kay Duterte kasi, binabatikos nila yung gobyerno ni PBBM, pero yung hangarin po nila para po sa pansarili po nila. Kasi nga naman, di ba ang panawagan nila, mga kababayan, bumaba sa pwesto si PBBM. Tapos nadulas ang dila ni Roque at sinabi niya na kapag ka bumaba sa pwesto si PBBM, ang magte-take over ng posisyon ni PBBM as a president ay yung pangalawa na may pinakamataas na posisyon, which is etong si Sara Duterte. So ibig sabihin, binabatikos nila yung gobyerno para maiupo etong si Sara, mga kababayan. At pag naiupo si Sara, automatic magkakaroon ng posisyon sa gobyerno yung mga kasama ni Sara, katulad ni Roque. So ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya kontra o oposisyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabila ito ng kanyang ginawang mga pambabatikos at pagtawag na bangag sa Pangulo kamakailan. Hinamon din ito si Pangulong Marcos na magpa-drug test para mapatunayan na hindi siya gumagamit ng iligal na droga. Binatikos rin ng dating Pangulo ang ginagawang hakbang ni PBBM na lalong nagdudulot ng tensyon sa West Philippine Sea at sa posibleng term extension sa pamamagitan ng charter change. Ayon kay Duterte, hindi niya sinuportahan si Marcos noong eleksyon kahit running mate sila ni Vice President Sara Duterte para wala umanong masaktan sa kanyang mga kakilalang tumatakbo rin sa pagkapangulo noong panahong yun. Mismo sinabi ni Duterte, noong panahon na tumatakbo si PBBM nung nakaraang eleksyon, hindi daw po niya sinuportahan si PBBM.
Expected na naman namin to. Kasi nung sinabihan niya ng weak leader si PBBM, alam namin mga kababayan na gusto niya na yung anak niya ang tumakbong presidente. Kaso nga lang mga kababayan, nung nagkakaroon na ng umpisa na nangangampanya na itong si Sara at saka itong si PBBM, nakita nila mga kababayan kung gaano kahina pa itong si Inday Sara Duterte. Kasi nga kung matatandaan nyo, di ba parang may lumabas dating balita na parang magmo-motor ride etong si BP Inday Sara Duterte pamula Davao ata mga kababayan, tapos iikutin nila hanggang dun sa lugar ni PBBM, Ilocos Norte ata po yon. Pero mga kababayan, itinigil po nila yon. Kasi nga, hindi nadala ni BP Inday Sara Duterte yung kasikatan ng kanyang ama. Dahil kung makikita nyo, presidente talaga ang isang pinakasikat na tao mga kababayan dito sa ating bansa. So kung makikita nyo, yung kasikatan ni Duterte nung panahon na siya pa ang presidente, hindi po nabitbit ni Inday Sara Duterte. Kaya itinigil po nila yung motor riding, yung rides mga kababayan, na kung saan habang nagra-rides po sila, nangangampanya sila. At sumama na lamang po etong si BP Inday Sara Duterte kay PBBM. Dahil nga mga kababayan, hindi pa kaya ni BP Inday Sara Duterte na makakuha ng maraming butante at taga-suporta dahil hindi pa naman po siya ganun kasikat. So kung makikita ninyo, dito nyo makikita yung tunay na manggagamit. Ano po, dahil unang-una, kung hindi sumama si BP Inday Sara Duterte kay PBBM, napakalabo na manalo po yan. Baka malaki ang posibilidad na matalo po yan ni Kiko. Pero since nagtandem nga po sila ni PBBM mga kababayan, nung panahon ng kampanya, kung gaano kataas yung boto ni PBBM, kita nyo naman, ganon din kataas yung boto ni BP Inday Sara Duterte. Kaya nga sinasabi ng mga taga Ilocos Norte, yung iba na hindi naman dapat nila iboboto kung di umano mga kababayan ha, di umano kung hindi katandem etong si PBBM. Ano po, yan po yung katotohanan, di umano mga kababayan. So i-play pa po natin. Ako dili ko oposisyon, dili ko kontra ni Marcos, dili ko kontra ni Marcos, pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, daghan kong na amigong mga kandidatong presidente. So para walay mga tumbos, dili ko gusto niya. Okay, ito nyo, sinasabi ni Duterte mga kababayan, hindi daw siya kontra kay PBBM. Pero hindi daw po niya sinuportahan si PBBM nung panahon ng kampanya, nung panahon ng eleksyon mga kababayan, para wala daw masaktan dun sa mga kakilala niya at mga kasamahan niya na tumatakbo din nung panahon ni PBBM. So ngayon kung makikita ninyo, kung talagang hindi siya kontra kay PBBM, hindi siya maglalabas ng mga salita na makakasira sa ating presidente. Kung talagang hindi siya kontra. Kung makikita ninyo, oo, hindi siya oposisyon ni PBBM ngayon, pero sila yung panggulo sa pamumuno ni PBBM. Mga kababayan, kasi ang pagkakalam ko, pagka oposisyon kasi mga kababayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko po kasi, sila yung mga kumokontra at bumabati ko sa ating gobyerno, pero sa likod po nun may magandang hangarin para maitama po yung mga nakikita nilang mali sa pamumuno ng isang presidente. Eto kasing kinadigong mga kababayan, yung ginagawa po kasi nila, pinipersonal nila. Ad hominem attack yung ginagawa nila sa ating presidente. At dahil dyan mga kababayan, kung mapapansin nyo din, yung kanilang pagtirada sa ating presidente, may personal na interes. Kasi nga naman, pag bumagsak si PBBM, yung anak nilang automatic natatayong presidente at papalit po kay PBBM. Kaya nga kung mapapansin ninyo, may personal na interes po talaga. Ano po, kaya kung makikita ninyo, etong sinadigong, mga kababayan, hindi po oposisyon yan. Yan po mga kababayan, ay panggulo lamang sa pamumuno ni PBBM. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin dito pa sa pangalawa po nating talakayan, na kung saan nakita po natin itong vlog na inilabas po, nitong si Christian Isguera. Mga kababayan, ikinikredit po natin yan kay Sir Christian Isguera, na kung saan mga kababayan, ang tanong kasi dito, Duterte, dapat bang madisbar? Dahil kung mapapansin ninyo, nung panahon ata ni dating Pangulong Duterte, nung siya ang presidente mga kababayan, at nung panahon ng kampanya, nung eleksyon, di ba kung mapapansin nyo, si Robles sinampahan ng demanda, etong si Atty. Larry Gadon, sa pamamagitan ng mga kababayan, sa kadahilan ng pinagmumura po ni Atty. Larry Gadon, etong si Robles yung babae. Ano po, at dahil dyan,
Hindi natin alam kung nadisbarba itong si Atty. Larry Gadon or hindi mga kababayan. Pero yung ginagawa kasi ni Duterte ngayon kay PBBM, ni Digong mga kababayan, sobra-sobra. Ano po, bukod sa minumura niya si PBBM, inaakusahan niya pa ng kung ano-ano. Kaya ngayon, alamin po natin kung dapat nga ba na madisbar sa pagkaabogado etong si Duterte. Ano po, so ito, i-play po natin. I-credit po natin to kay Christian Isguera. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe po sa kanya, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. Ano po, i-play na po natin. Duterte, na dating piskal at isa ring abogado, can also be disbarred. Diba, ang dami mga binibitawan na salita na parang ganun din halos yung binabanggit, no? Halos pabagsakin yung Pangulo, miski dati pa nagmumura, nangangalit ng babae. I mean, as a lawyer, diba? Pwede bang gamitin po ito mga ito to seek his disbarment? Tatagal po namin iniisip yan at a bag full of acts that pwede natin sabihin, kanyang mga utterances na pagmumura, the very strongly worded, colorful languages and invectives. Matagal po namin sinasabi yan at sakop po yan ng bagong code of professional responsibility and accountability, no, ng mga abogado. Since wala na siyang immunity rather, pwede na siguro siyang iablan na rin ethically. So, tingnan natin, medyo na hindi yata maganda mga sinasabi niya noon, or even now, then perhaps we can address that right now. Now, ang question dito... Kasi unang-una mga kababayan, hindi lang naman kasi hindi lang naman kasi si PBBM yung binabanatan niya. Kung hindi mga kababayan, may mga tirada din siya kay First Lady Liza Marcos. At hindi lang yan mga kababayan, kung ano-ano din ang mga pinagsasasabi niya on public mga kababayan, na kung saan minumura niya si PBBM, inaakusahan niya ng drug addict, tinatawag niyang bangag mga kababayan. Kaya kung titingnan po natin, malaki talaga ang posibilidad na dapat i-disbar itong si dating Pangulong Duterte. Di umano mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Christian, who would have the courage to do that? Who would have the kind of disposition to do that? And sad to say, kasama na siguro ako doon, no? Marami nag-hesitate to do that because ano mo na, meron namang impluwensya yung tao at baka naman sila ma-expose sa danger at saka may practice din naman sila. Siyempre hindi nila harapin yan, no? Kaya isipin natin mabuti. Kung palalampasin natin yan na Christian, then walang mangyayari sa atin. We're talking about the rule of law. We're talking about violation of specific provisions of the revised penal code, which are the provisions are still in effective right now. Now, if you're not going to enforce these provisions, which are criminal in nature, nasa sa atin na po yun. Kung hindi mag-aaksyon ang mga kanyang kasamaan sa House of Representatives o sa Senate, then nasa sa kanila na po yun. Pero meron naman tayong armas, tayong mga citizens. Pwede naman tayong mag-initiate ng mga aksyon na ating pinag-usapan ngayon. Oo nga. Yung nga po isang reality dyan, no? So kahit malinaw na pwede siyang gamitin na ground, let's say in the case of former President Duterte to seek his disbarment, sino ba nga naman yung mga ngahas, no? Kasi dating Pangulo yan at very influential. Pero nga po, let's focus lang strictly doon sa... Ang problema kasi dito mga kababayan, pwedeng ma-disbar si dating Pangulong Duterte. Kaso ang tanong mga kababayan, sino yung matapang na maghahain ng disbarment laban kay dating Pangulong Duterte? O sino yung matapang na maghahabla laban kay dating Pangulong Duterte? Pwera na lamang kung may isang politiko na gustong magpabango ng pangalan mga kababayan at gamitin ito sa susunod na senatorial election. Let's say, sabihin natin, isang politiko na nagbabalak tumakbo bilang senador ang gagamitin itong issue ng disbarment laban kay Duterte at siya yung maglalakas ng loob na maghain ng disbarment laban kay Duterte. Pwede pa mga kababayan, may isang taong mangangahas. Kaso ang problema, sino? Yan kasi yung tanong dyan mga kababayan. So sabi dito ni Kuya Dang Santos, kung bakit kasi napakalambot ng batas, damang-dama ang batas pag mayaman at batas pag mahirap. Kaya nga po dapat kasi hindi porket powerful, hindi porket powerful yung isang tao, dapat kapag ka nakakomment siya ng krimen mga kababayan or di kaya naman nagkamali po siya,
dapat pinapatawan siya ng kaparusahan. Hindi yung parang ang dating mga kababayan, pagka ma-impluwensya yung tao, nakakatakot patawan ng batas. Parang ganun kasi ang nangyayari ngayon mga kababayan, lalo na dito kay Duterte. Alam naman po natin na si Duterte dapat talaga madisbar kung tutuusin, kung titingnan po natin. Kaso ang problema, sino yung maglalakas ng loob na maghain ng disbarment po laban sa kanya? Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa mga binitawan niyang salita, hanggang ngayon, mga binibitawan niyang salita. Okay? Strictly, from the point of view of seeking accountability as a lawyer, pwede. Tama ba? Huwag natin pag-usapan yung political aspect, for instance. Kasi kunwari, di ba, nung hindi pa siya naupong presidente, nag-rape joke yan sa madre, di ba? Sabi niya, dapat una yung mayor na nanggahasa dun sa madre, na biktima ng di ba? Na ginahasa na. Hindi lang nauna yun, di ba? Ang dami niyan. Hanggang ngayon, di ba? Yung mismong presidente ngayon, recently, si Bongbong Marcos, minura niya. Sabi niya, PI ka, hindi ka nakagraduate, hanggang second year college ka lang. Taken together, lahat ng pinagsasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, does it actually reflect well on the legal profession? So mga katulad nyo, sa hanay nyo bilang abogado. It does. Regrettably, it does, Christian. At maraming provisions sa CPRA, sa aming Code of Ethics, talagang maraming kaming pwedeng gamitin doon para paharapin natin ng dating Pangulo. Again, so, balik ako doon sa sinabi ko, sino bang hindi duwag para gawin yun? No? So ang dapat natin pag-isipan is we're talking about the rule of law and whether a certain person is above the law. May mga batas na umiiral at hindi natin ginagamit at hindi natin i-enforce. Kaya siguro ganito ang ating bansa. Napakaraming nangyayari dito na ang tao tumitingin na lang sa ibang direksyon at hindi sila gumagalaw. Kasi takot sila o sinasabi nila, wag na. Kasi wala namang mangyayari yan sa prosecutorial sa judicial system. So, wala silang magawa. At sila na lang yung nakatunganga para makita nila. And that is the problem with our system, the judicial and the prosecutorial system that we have. Kagaya na, huwag na tayong lumayo. Si Trump nga na yun, meron siyang nahabla siya ng rape ng isang porn na star. Bakit nakakarating yun sa kanilang justice system, sa kanilang courts? Kung nanonood sa atin si Franz Castro, eto Franz Castro, pwede mong gamitin. Franz Castro, ito pwede mong gamitin, Ikaw ang magsampa ng demanda laban kay Duterte ng disbarment. Total naman, minura ka ni Duterte dati. Ano nangyari sa atin dito? Merong nagnanakaw. Alam natin, corrupt na yung taong yun. Hindi nagbabayad ng huwes, ng taxes. Matagal na. Dapat execute na natin yun. Matagal na yun. Mga 20 years nang hindi na-execute. Ba't di natin na-execute? Meron po ba kayong tinutukoy in particular? Meron po bang Marcos sa pangalan na yun? Hindi, kasi dapat binabayaran ng taxes ng bayan Ito ba yung estate tax ng mga Marcos na hindi na binabayaran? Naghihirap na yung bayan. Tumataas ang gasolina araw-araw. Hanggang ngayon dapat makakatulong yun. Bakit hindi natin bayaran yun? Kahit konti naman lamang para si Juan de la Cruz ay kumain naman at Eto, tingnan nyo mga kababayan hindi masasabi na anti-Duterte yan. Dahil kahit Marcos mga kababayan binabanatan. Eto baka sabihin ng iba, kaya mo lang naman kasi tinatalaka yan kay Christian Isguera kasi yan ay anti-Duterte. At yung sinasabi dyan, anti-Duterte. Pero kita nyo naman mga kababayan, kahit Marcos binabanatan po. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Karoon sa hapagkainan. Ba't hindi natin ginagawa yun? Kasi takot tayo. Okay, takot tayo. Takot tayong mga Pilipino. Kaya dapat hamunin natin ang sarili natin para tayo mag-aksyon. Sino po ba yung nagsabi ng ganitong famous quote? What are we in power for? Hindi nga nasingil, hindi pa presidente, lalo pa ngayon. Aasa pa ba kayo? Kaya kami mga klase, if you recall, Christian, ang burot dulo nitong nangyayaring ito, political dynasties, di ba?
Kaya naghabla kami sa petition ng Mandamus. Pero ibang usapan na naman yan. But right now, what we're talking about would be... Kaya nga, ibang usapan kasi yung kay former President Ferdinand Marcos Sr. doon sa ginagawa ni PBBM ngayon. Ano po, so ibang usapan yon mga kababayan. Hindi, eto nga yung sabi ko mga kababayan kung ano yung kasalanan ng ama, hindi naman kasi pwedeng maging kasalanan ng anak yan. At kung ano yung kasalanan ng anak mga kababayan, mas lalong hindi naman pwedeng maging kasalanan ng ama yan. So kung titingnan po ninyo, yung sinasabi kasi nila dito, patungkol yan kay former President Ferdinand Marcos Sr. So ngayon, eto yung sa akin lang naman. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi pwedeng maging kasalanan ni PBBM yung naging kasalanan ng kanyang tatay kung meron man, mga kababayan. Kaya dapat wag nilang isisi kay PBBM. Ganun lamang naman po kasimple. Magkaiba kasi yung ama sa anak, mga kababayan. Ano po, tandaan po natin yan. Ipagpatuloy pa natin. The rule of law, Christian. Anybody should not be above the law. Let us enforce the law. No? Kahit na masakit man lamang sa tao nating naakusa, may batas Ba't ba yung batas nandyan? Kaya nga. Ba't hindi natin gamitin yan para i-hold accountable ang mga taong corrupt, mga taong committed sa... At saka mga kababayan kung yung dating presidente, kung itong si former President Ferdinand Marcos Sr. ay hindi po nagbabayad ng tax, so wag po nilang i-connect yun kay PBBM kasi magkaiba po yun mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Some crimes, no? Kagaya ng pinag-usapan natin dito, di dapat may mag-initiate yan. Sino mag-initiate? Ang ating inaasahan ngayon would be our representatives probably. The sovereign people's choice. Anong nangyayari? Walang nangyayari. At kung ano-ano ang ating inaatupag at lihis sa ating kapakanan as a tao, as a law, as a state, lihis dyan. Hindi natin tinututukan ang dapat natin gawin. Okay, kaya Dos Oros, mega love shoutout po na napakasarap po. Sa madalit salita, takot sila. Takot sila na idemanda etong si Digong. Mga kababayan, kaya nga Franz Castro, kung nanonood ka, ito pagkakataon mo na para makabawi. Ngayon malang ko dyan, sa binabanggit niyo po, Attorney Rico, no? Yung parang lately, I don't know what happened to our politics. Baka naman dati ng gano'n, no? Na-exacerbate lang ngayon. Mas bastos ka, mas balahura ka in public, mas nagmumura ka. Dati babaero lang tsaka korap Ngayon, pinagsama-sama na, no? Parang ito yung mga bisyo na nire-reward pa ng mga tao. Ngayon, habang nag-i-interview tayo, yung mga... Kasi mga kababayan, ito kasing si Digong, eto di umano lang naman. Para kasing nababalita na kurap, babaero, mga kababayan. Tapos ngayon kasi, hindi na lang yun Ngayon, nagmumura na in public, ng babalahura in public, at tumitira ng presidente in public, mga kababayan. Kaya kung titingnan po talaga natin, talagang dapat talaga siyang madisbar kung tutuusin. Kasi ang pagkakaalam ko sa isang abogado kasi, parang bawal sila magmura or murahin yung isang tao in public, mga kababayan. Pero ito kasing kay Digong, bukod nga sa babaero, may pagkakurap di umano, mga kababayan. Tapos, magaling pa mambalahura, magmura, mamahiya, mga kababayan, at tumira ng presidente, dapat talaga madisbar po siya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaso ang tanong, sino ang may lakas ng loob para ihabla siya ng disbarment? Ano po pwede? Ito si Trillanes, mga kababayan. Or di kaya itong si Franz Castro. Kasi yan lang naman yung mga matatapang, mga kababayan, na talagang bumabalik kay Duterte. Ano po? Or ibinabalik yung sinasabi ni Duterte. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Pumupuri pa kay Duterte sa kabila ng mga kabastusan niya I mean, I don't know. Looking back, what do you think? Saan ba tayo nagkamali? Bakit ganito? I wish I could give you one answer to that, Christian. Maraming nag-analyze sa ating, sa ating kultura, sa ating educational system. In fact, one author concluded that we are a damaged. Sabi ni Kuya Hill PH Caster, sabi dito, ayan, bayad po ba ito o hindi? Nagtatanong lang po. Wala pa akong sahod kay YouTube kaya hindi pa ako nababayaran. Pero balitaan ko kayo kapag may sahod na ako kay YouTube. Kung tatanungin nyo naman kung bayad ako ng politiko, wala pa namang politikong nangangahas na kausapin ako para bayaran. Sasabihan ko din kayo, mga kababayan, kapag may nangahas sa akin na politiko,
na sinasabing babayaran ako. Sasabihin ko rin sa inyo kung magkano. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin inilihim on public yan. Pero mga kababayan, isa lang yung masisigurado ko sa inyo. Hindi ako yung vlogger na pinangakuan ng laptop kapalit ng pagsuporta dun sa maling politiko. O, wala akong pinapangalanan ha. Wala akong pinapatamaan. Baka may tamaan na naman. Hindi ako yung vlogger na pinangakuan ng laptop para baligtarin yung kwento at maliin yung presidente at sumuporta sa maling politiko na kahit mali na yung ginagawa, susuportahan mo pa rin alang-alang ng sa laptop. O, wala akong pinapangalanan ha. Alleged culture. Hindi natin tinitingnan kung anong dapat ng tama. Yung mga corruption sa iba, kagaya nito, narinig natin sa Vietnam. May involved dito sa widespread scam. Yung babae mga kababayan sa Vietnam po ata yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Parang hinatulan po ng kamatayan yon. Ano po yung babae na parang sobrang corrupt doon sa Vietnam mga kababayan na na-involve pa ata sa pang-scam yun. Di umano mga kababayan ha, pero hinatulan po yun ng kamatayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anong kanilang hinatol? Death. Siguro dapat si Presidente Marcos ngayon gayahin niya yung kanyang ama. At kung may makita siyang drug seller or drug dealer, pabaril niya sa luneta. And that is the way of showing to the people that he means business. Hindi po. Kasi mga kababayan, yung kay former President Ferdinand Marcos Sr., talagang matindi po yun. Yung sinasabi ni Duterte na 3 to 6 months mga kababayan, nalilinisin niya ang bansang Pilipinas sa ipinagbabawal na gamot, hindi niya natulad or hindi niya nagaya yung pamamaraan ni former President Ferdinand Marcos Sr. na talagang lantaran po yun. Parang nakalive pa ata yun sa TV mga kababayan na lantarang ipinabaril mga kababayan yung drug lord. Kaya nga kung makikita ninyo, parang nabawasan nun nung panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. yung mga nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Kasi nga, nakita nila ng lantaran na ipinatumba mismo at ipinabaril ni former President Ferdinand Marcos Sr. yung drug lord mga kababayan. So sana, ganon ang ginawa ni Duterte nung panahon niya. Kung talagang intentionally nalinisin niya mga kababayan yung Pilipinas sa ipinagbabawal na gamot. Kaso nga lang, ang biktima nung panahon niya, inosenteng bata, mga kababayan na katulad ni Kian, at saka yung mga yung mga pobre na katulad po natin. Yun yung nabiktima nung panahon ni Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Puro mga palliatives, hindi puro lip service. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. So yun, napakaliwanag naman mga kababayan. Pwedeng madisbar si Digong. Pwede siyang madisbar. Kaso ang tanong, sino ang maglalakas ng loob na ipadisbar etong si Digong? Yan po yung tanong dyan. Kaya nga kung nanonood si Trillanes, mga kababayan, Trillanes, Franz Castro, Laila de Lima, pagkakataon nyo na ito. Charot. Anyway mga kababayan, ito ay kinikredit natin yan kay Christian Isguera. Napakaliwanag naman po nung sinabi dyan. Pwedeng madisbar si Digong kasi nga ang dami niyang ginagawang violation mga kababayan. Pero ang tanong, sinong maglalakas ng loob para idemanda si Digong? Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, eto daw pong Duterte pro Marcos na daw. At saka yung mga Pilipino pabor na sa ICC. Kaya ang panawagan ng sambayan ng Pilipino ngayon kay PBBM, papasukin na daw po ang ICC dito sa Pilipinas para maimbestigahan etong si Digong. Mga kababayan, so ngayon pakinggan po natin itong vlog na inilabas ni Kuya Mike Abe. Ikinikredit po natin sa kanya yan. Marcos, pasintabi na po. Patuloy na pong tumataas ang bilang ng mga Pilipino na pumapabor na tayo ay bumalik sa pagiging membro ng ICC or papasukin ang ICC sa investigasyon at kung may warrant of arrest galing sa kanila, ipatupad ng inyong administrasyon. Yan po ang karamihan na boses ng mamamayang Pilipino na nagalit na, nagsawa na sa paninira ng mga Duterte at ng dating Pangulong Duterte sa inyo, Mr. President Marcos. Ito po ay galing sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at pati yung mga supporters ng mga Duterte na nagsawa na, kasama na po sa mga nananawagan, Mr. President Marcos, na
magbago ang isip mo tungkol dito sa kaso sa ICC ng mga Duterte. Kasi hindi po sila Pero ang komento kasi dyan mga kababayan ni Leila de Lima, ni former Senator Leila de Lima, hindi, iba daw yung sinasabi ni PBBM sa public mga kababayan, pero iba din yung nasa sa loob ni PBBM about dyan sa ICC. Ano po kasi mga kababayan, kung sakali nga naman na lumabas na yung warrant ni dating Pangulong Duterte galing po dito sa ICC mga kababayan, malaki din ang posibilidad na dumaan yan sa due process at mapaabot din yan kay dating Pangulong Duterte. Ano po, so kung titingnan po natin, di ba sinasabi ni Harry Roque, ano yung sinasabi ni Harry Roque? Ang ating presidente, pabali-baligtad yung isip mga kababayan, pabali-baligtad yung desisyon. Tapos inaakusahan pa nila ng bangag. Huwag hintayin ni Harry Roque na dito sa pagdidesisyon ni PBBM about dito sa ICC mga kababayan, to digong, biglang magbago ang isip ni PBBM. Kasi pag nagbago ang isip ni PBBM, automatic makakarating kay Digong yung warrant of arrest galing po sa ICC. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Igil ng paninira na umaabot na sa pagiging personal laban sa inyo. Pero kung papayagan nyo ang ICC na malayang magawa dito sa ating bansa, ang kanilang investigasyon at pag-aresto kung kinakailangan, mas matutuwa ang majority ng Pilipino dahil baka mabawasan at mawawala ang mga nanlalait at naninira sa inyong gobyerno at sa inyo ng personal na ginagamit ang kanilang mga vlogger at mga supporters na kaliwat kanang batikos. Walang nakitang maganda sa inyong gobyerno, Mr. President Marcos. Lahat ay negatibo. Tungkol sa ekonomiya, tungkol sa foreign policy, tungkol sa inyong prinsipyo at karapatan ng taong bayan sa West Philippine Sea, pati sa kampanya sa lahat ng labag sa batas, kinukontra nila. Binabaligtad nila ang sitwasyon. Minamali kayo, Mr. President. At saka mga kababayan, alam niyo yung masakit na nangyayari ngayon kay PBBM? Yung akala kasi natin na mga matatagal na vlogger na sumusuporta sa Marcos Duterte mga kababayan, akala natin sila yung mamamagitan dito. Pero hindi natin lubos akalain mga kababayan na biglaan silang nagbaligtaran dito kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga sila tinatawag ngayon ng sambayan ng Pilipino na mga pro-China, na di umano baka napunduhan ng pera kaya nagbaligtaran mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo po etong si Maharlika, tulad na lang ni Maharlika, hindi naman sapat na dahilan na hindi siya nagkaroon ng posisyon sa ating gobyerno para bumaligtad po siya. At hindi naman sapat na dahilan din yung mga dahilan na sinasabi niya kung bakit siya nawala ng gana dito po sa ating gobyerno. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, tinawag niya pang mangkanor si dating Pangulong Duterte dahil sa mga ginagawa nito mga kababayan. Di ba kung titingnan po ninyo, mas matindi pa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kahit si Maharlika sinasabi yan. Talagang yung mga nakapalibot kay dating Pangulong Duterte, talamak yung korupsyon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung titingnan ninyo, yung mga anuhan kasi ni Maharlika, yung mga katuwiran niya ngayon kung bakit siya bumitaw kay PBBM, talagang napakasimpleng katuwiran lang. Porket nakakita lang siya ng isang dilaw, dalawang dilaw, talagang bumaligtad na agad siya mga kababayan. Di ba kung titingnan ninyo, kung wala talagang money involved yan, hindi babaligtad yung mga yan. Kung mapapansin ninyo, kahit si Banat Bay naman mga kababayan, talagang sobra yung pagtatanggol kay Duterte kahit mali na. Kaya nga kung iisipin po natin, yung mga vlogger na dapat mamamagitan dito sa Marcos Duterte mga kababayan, bigla ang nagbaligtaran. Buti na nga lang, may mga bagong vlogger na sumibol ngayon mga kababayan na itinatama po yung mali po nilang sinasabi kay PBBM. Kaya nga kung titingnan po natin, talagang sobra na yung pambabalahura, hindi lang ng mga vlogger ni Duterte, kung hindi maging si Duterte mga kababayan, dito po kay PBBM. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kaya para po sa aking opinyon, bilang isa rin sa nagmamalasakit sa ating bansa at sa inyo Mr. President, sana inyo pong bigyan ng mataas na consideration ang tinig ng mamamayan. Na ang ICC ay bigyan ng karapatan. Ngayon mga kababayan, dapat talaga ang gawin ng ating presidente, eto lang naman, kasi ang panawagan na po ng napakaraming tao ngayon papasukin ang ICC dito sa ating bansa para maimbestigahan po etong si dating Pangulong Duterte. Dahil automatic naman yan mga kababayan, kung sakaling pumasok
ang ICC dito sa ating bansa, hindi lang po si Duterte yung iimbestigahan dyan. Kung hindi mga kababayan, baka nga yung kaso sa FBI niyang si Pastor Apollo C.K. Buloy, baka madali din para sa kanilang maimbestigahan. Kung sakasakali lang naman, di umano, mga kababayan, kung papapasukin ng ating presidente yung ICC dahil eto ang ginagawa ni Duterte kay PBBM sobra na. Dapat nga ang ginagawa ni Duterte kay PBBM, kinakausap niya ng maayos, hindi niya inaalipusta dahil nakasalalay po sa mga kamay ni PBBM yung pag-iimbestiga ng ICC dito kay Duterte. Kaso nga lang mga kababayan, since binabastos na naman ni dating Pangulong Duterte etong si PBBM, dapat talaga papasukin na ni PBBM ang ICC para maturuan ng leksyon yang si Digong. Mga kababayan, ano po, kasi ang kinakatakutan lang naman ni Digong mga kababayan, kung bakit binabalahura nila si PBBM ay yung ICC. Pag pinapasok yung kinakatakutan ni Digong, ewan ko lang kung hindi tumigil yung mga yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At kung magkaroon ng warrant of arrest, ipatupad po ninyo yan para matahimik ang ating bayan. Sila naman po iimbestigahan at aarestuhin kung kinakailangan, hindi guilty. Tama! Sila ay dadaan pa rin sa proseso. Kayong mga nakikinig ngayon na ating mga followers at supporters, pag hinuli ang mga Duterte ng ICC, hindi ibig sabihin guilty. Parte lang yan ng proseso sa International Court at sila po ililitisin pa rin. Kanilang kailang gawin ang kanilang pagtatanggol sa kanilang sarili. Yun lang naman yun Katulad din ng pagpapatupad ng mga batas sa Pilipinas. Tama! May warrant of arrest, parte ng proseso, rule of law. Hindi ibig sabihin guilty, hindi pa. Okay? Kaya sana ay magbago ang isip ng Pangulo. At ako'y naniniwala, personal na aking paniniwala at opinion dito sa aking mga channel, na kapag ginawa ng Pangulo na payagan ng ICC, siguradong mas kikilalanin, mas dadami ang mga bansa na mga member ng ICC na kikilala sa ating Pangulong Marcos at sa ating gobyerno. Dahil gusto yan ng lahat ng mga member ng ICC sa buong mundo, ng mga member dyan, na umiral ang rule of law. Huwag pagtakpan ang kahit na sino na posibleng may paglabag sa karapatang pantao. Yun po yun, Mr. President. So yung iniisip ko mga kababayan kung sakali na halimbawa wala sa miyembro ni PBBM ang tatakbong presidente sa susunod na 2028 national election, kung sakali pala na si Pacquiao ay tumakbo sa 2028 national election as a president mga kababayan, tapos mananalo siya bilang presidente, malaki pala ang posibilidad na makulong si Digong mga kababayan. Kasi biruin nyo dun sa mga video na napapanood ko kahapon habang namamahinga tayo mga kababayan, si Manny Pacquiao pala ang isa sa tinik sa lalamunan nitong si Digong. Ano po, at kung sakali na si Pacquiao pala ang nanalong presidente, malaki ang posibilidad na makulong pala itong si Digong. Kasi biruin nyo, nung panahon ni Pacquiao, nung siya senador pa, kini-question niya mga kababayan yung maling ginagawa ni Duterte. Kaya nga kung makikita ninyo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung dalawang miyembro ng PDP, which is etong si Pacquiao at saka itong si Digong. Kasi nga, yung mga maling ginagawa ni Digong mga kababayan nung panahon niya, ini-expose po yun ni Pacquiao. At sinabi pa nga ni Pacquiao na parang may mali na nagawa itong si dating Pangulong Duterte or yung cabinet member ni dating Pangulong Duterte na pinagtatakpan nitong si Duterte. So ngayon, etong si Duterte kung tutusin, malaki talaga ang posibilidad. Eto naisingit ko lang naman. Malaki talaga ang posibilidad na makulong talaga ito mga kababayan kung sakaling iimbestigahan po ito ng ICC. Hindi lamang po dyan mga kababayan, hindi lamang po kay Duterte, maging yung isang Duterte na sumunod sa yapak ng kanyang ama na nagpatupad ng pamamaraan ng mga Duterte sa pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot na kung saan pagka-announce po niya, marami na agad po ang binawian ng buhay. Pati yun mga kababayan, automatic na madamay sa pag-iimbestiga ng ICC. Hindi lang isang Duterte, hindi lang dalawang Duterte, mga kababayan, kung hindi yung mga Duterte na may nagawang pagkakamali. Ano po, so ngayon mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na suportahan nyo si Pacquiao. Sinasabi ko lamang po ay napapanood kong balita. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Boses ng ICC, boses ng mga mamamayan, hindi lang ng inyong followers. Naniniwala ako, inuulit ko, pati yung mga dating supporters ng mga Duterte ay nagsawa na, galit na rin dahil sa mga below the belt na mga atake. Ayan na po ang kanilang
sinasabi ngayon. Any comment at reaksyon sa ating mga pinag-uusapan dito, malaya po kayo. Naku, maniniwala ba kayo? May lumabas pong balita noong Friday. Pinapalabas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya daw isumusuporta na kay Pangulong Marcos. Wow. Totoo ba yun? Mukhang naalimpungatan yata si dating Pangulo. Sumusuporta na raw siya. Samantalang napakainit ng mga sinasabi niya dati at ng kanyang pamilya laban sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Yung issue ng bangag, audit, diba? At saka resign na panawagan ng kanilang kampo. Ngayon ang sinasabi ng Sabi dito, Gibu Teodoro for president. Yes, mga kababayan, kung tatakbo si Gibu Teodoro, siya yung presidente natin. Ako sa akin talaga personally, kung si Gibu tatakbo, siya yung gagawin nating presidente. Ano po, siya yung susuportahan natin dito po sa ating channel, mga kababayan. Pero yan ay nasa kamay pa rin ng taong bayan. Pero kung tatakbo si Gibu Teodoro, mga kababayan, susuportahan natin siya. Kasi nga unang-una, si Gibu Teodoro may malasakit po. May malasakit sa issue ng West Philippine Sea. Huwag kayong boboto ng presidente na ipamimigay yung teritoryo na ipinaglalaban ni PBBM ngayon. Tandaan nyo po yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ng dating Pangulo ay siya daw ay sumusuporta na. Anong ibig sabihin nito? Nagpapasakay siya? O baka ramdam na ni dating Pangulong Duterte na nawawala na yung suporta ng taong bayan sa kanya? Ultimong kailang mga followers ay galit na rin sa kanyang mga pinagsasabi. Kaya biglang kambyo ngayon. Kung dati puro abante, biglang nag-reverse, nag-umatras. At ngayon, wala na, sablay na si Duterte, mga kababayan. Alam nyo ba, ito, kwento ko lang sa inyo. Yung tatay ko, maka Duterte yon. Pero nung binanata ni Duterte, si PBBM tinawag niyang bangag. Ang sabi pa nga ng tatay ko, nung tama lang yan. Banatan mo si Marcos, ilathala mo yung totoo. Yun yung sabi ng aking tatay. Kasi nga yung tatay ko sumusuporta kay Duterte. Pero mga kababayan, nung kinabig na ni Duterte after 1 month yung binitawan niya na bangag si PBBM, ang sabi sa akin ng aking tatay, sinungaling pala yung Duterteng yan. Hindi, totoo yun, mga kababayan. Totoo yun, sabi sa akin ng aking tatay, sinungaling pala yung Duterteng yan. Pagkabitaw na bangag si PBBM, after 1 month binawi. Ipinakita ko sa akin tatay yung balita. Sabi ko, pa, tingnan mo itong sinusuportahan mo si Duterte. Binawi yung pagbibintang kay PBBM. Biglang kabig nga, mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, doon sa pagkakakabig ni Duterte yon, marami mga taga-suporta ni Duterte ang bumaligtad kay Duterte. Ano po, totoo yan, mga kababayan. Kasi mga kababayan, kung makikita ninyo at tinawag niyang bangag si PBBM, tapos after 1 month binawi niya yung kanyang salita. Ibig sabihin, kung nagagawa niya yon, nabawiin niya yung kanyang salita, malaki din ang posibilidad, mga kababayan, na nung nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang mga bansa na dapat magiging kaalyado ng ating bansa, malaki din ang posibilidad na yung ugnayan na ginawa niya sa mga bansa na dapat ay kaalyansa natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay bawiin din niya or binabawi din niya or itinatanggi niya din, mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, yung mga kamag-anak ko na sumusuporta kay Duterte na wala ng gana. Kasi nga, after 1 month, binawi po niya yung kanyang mga salita laban kay PBBM. Ibig sabihin, kaya niya binabawi yon kasi nagsisinungaling siya, mga kababayan. Totoo yan, nagsisinungaling siya, kaya niya binawi yung kanyang mga salita kasi tatamaan po siya. Kasi kasinungalingan yan, gaya nga ng sabi ni Maharlika, yung pulburon issue, pulburon video, pulburon issue na pinag-uusapan ngayon, nagmula po kay Duterte yan. Sinundan lang ni Maharlika. Nung nababatikos na sila ngayon, nababalikan sila sa pulburon video, asa na? Wala. Mga kababayan, kasi nga, nagsisinungaling lang si Duterte. Kasi mismong pideya na ang sumopla kay Duterte na walang katotohanan yung sinasabi ni Duterte. Kahit si Senator Bato, no comment dyan, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yun daw sinusuportahan na niya ang Pangulo. Wow! Talagang nililin lang yung tao. Pati yung kanilang mga vlogger supporters na nagugulat din. Tama! May kanyang statement na lumabas sa mga pahayagan sa mga newspaper natin noong Friday. Diba? Ano yun? Di kaya patibong yun? Kunwari, maka-Marcos na siya. Pero pagka dahil hindi makakuha ng mga permit sa kailang mga rally o political rally o anti-Marcos rally,
Naramdaman na yata niya doon sa huling mga rally, kakaunti na ang tao. Gumawa na lang ng paraan yung kailang mga vloggers nang maglabas ng picture at video na galing sa ibang event, katulad na nangyari doon sa may Bukidnon, yung concert at birthday ng Senate President na napakaraming tao. Yun ang ginagamit ng kanilang mga taga-tahol na mga vlogger para palabasing marami ang rally nila. Ramdam na siguro ni dating Pangulo na kumakaunti na ang dumarating sa mga rally. Noon sa Davao del Norte, kaya lang maraming tao doon, pero kakaunti pa rin, 10,000 lang sabi ng pulis. Kasi hinakot yan ng mga local executive doon dahil nasuspindi yung governor na bandang huli lang pinagsalita ng halos wala ng tao. Ginamit yung mga tao doon ng mga gustong kumandidato sa 2025. Di ba? Ganun ang dating. So, ano ito? Bulahan? Patibong? Panlilin lang? O nagbibiro ba siya? Ayan po. Nabasa niyo yung malitang yan? Ayaw ko na ipakita. Kasi parang hindi ako naniwala eh. Kasi mga kababayan, tunay yung sinasabi ni Kuya Mike Abby dito. Parang ang dating kasi yung gobernur na nasuspinde ay ginamit lang. Ano po dun sa event ng mga Duterte. Para lang ipakita yung mga tatakbo sa 2025 national election. Biruin nyo ha mga kababayan. Sakalang nila pinagsalita yung gobernur na nasuspinde mga kababayan nung kokonti na yung tao. Nung pawala na yung tao na naando dun sa kanilang rally. So ngayon, sino ang tunay na manggagamit? Sino ang tunay na manggagamit? Siyempre sila yung tunay na manggagamit. Kasi biruin nyo ha, ginamit nila yung issue ng gobernur para magkaroon ng rally, para mapag-usapan. Nung mga sumusuporta doon sa gobernur, pinaglalaban nila yung gobernur. Pero definitely, nagamit lang sila doon sa rallying yon. Ano po, yan po talaga yung katotohanan dyan. Dahil kung unang-una, ipinaglalaban nila yung gobernur, dapat nung maraming tao sa kanyo pinagsalita yung gobernur. Pero hindi mga kababayan pinakakahuli-hulihang pinagsalita, di umano, yung gobernur kung kailan kakaunti na po yung tao. Sa kanila sinamantala na magsalita, lalo na yung mga tatakbo sa 2025 national election, mga kababayan, or senatorial election, yung mga tatakbo lang nung marami pang tao, pero yung gobernur, pinakahuli nila pinagsalita nung pawala na yung tao. Ibig sabihin, sa madalit salita, ginamit lang po nila yung gobernur para makapagsagawa ng rally. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Alam niyo, pag may duda ako sa balita, ayaw ko lang ipakita. Kaya tinatalakay ko lang at tinatanong ko kayo na aking mga followers, supporters, kasi ayaw ko kayong pangunahan. Magbibigay ako ng opinion ko lang yon. Pero ayaw kong pangunahan, kaya tinatanong kayo ba'y naniniwala na si Duterte ay susuporta na raw kay Pangulong Marcos? Malabo yan. Sa kabila ng sagot ng Pangulo, complicated na ang relasyon. Bad shot na. Ngayon biglang kambyo. Wow, kita nyo ha? Yan ang mga paikot. Okay? Anong inyong opinion dyan? Anong inyong masasabi dyan? Okay? Subscribe, follow dito sa aking mga channel. Alam ko marami hong nanonood, yung iba hindi pa nakakapag-subscribe. Mike Abby Opinions. At saka MA Pinoy TV. Ingat po kayo. May nanggagamit po ng aking channel. Nagagamit po ng aking picture sa kailang maling kalokohan, personal na paninira at kung ano-ano. Ingat po, maraming ganyan. Maraming masamang elemento sa panahong ito. Ingat lang po tayo. Maliwanag mga kababayan, putulin na natin dito. Etong si Duterte, malabong sumuporta yan kay PBBM. Bakit? Kasi yung taong inggit na inggit dun sa isang tao, never susuporta yon. Mga kababayan, tandaan nyo yung inggit, talagang nakakamatay sa galit yan. Kapag ka-inggit na inggit ka sa presidente, sa tingin mo ba yung taong inggitero susuporta yan? Malabong sumuporta yan mga kababayan. Kasi nga may kasabihan tayo na nakakamatay yung inggit. Kung nakakamatay yung inggit at pakiramdam ni Duterte, habang naiinggit siya kay PBBM, di umano, ay sinasamaan siya ng pakiramdam. Sa tingin nyo magagawa niyang suportahan yung ginagawa ni PBBM? Malabo mga kababayan, kaya yung balitang yun walang katotohanan yon. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa unang yugto ng ating talakayan. About po dito kay Duterte at about po sa mga pinagsasasabi ni Maharlika.